issue po natin tatalakayin ngayong umaga ay tungkol nga po dito sa paglantad ng sinasabing 18 dating Marines na umano'y nagtagahakot o nagde-deliver ng mali-malitang pera doon sa mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Ano po masasabi po ninyo dito? Very explosive yung kanilang mga revelations, ano, dahil alam naman natin na ang kanilang disclosure yan ay sa kabuuang 805 billion pesos ang kanilang mga dineliver sa iba't ibang mataas na pinuno sa ating gobyerno. So ito ay talagang nakakamangha at nakakaligalig. Opo. Fake news daw po, General, sabi ng Malacanang at ng iba pang mga napangalanan nga ng mga retired o itong mga dating Marines. Anong take mo doon? Paanong fake news yan? Sworn statements yan. Kinorroborate nila yung mga dati ng disclosure ni Saldico at saka ni Sergeant Gutesa. So, paanong masasabing fake news dyan? At yun nga, pinangangatawanan nila ang kanilang mga paglalahad na yan. In fact, malaking tapamakan sa kanila sa paglalantad ng kanyang kabigat ng mga akusasyon. Ano? So, bakit pa sila maglalahad ng mga fake news na yan? Ikamamatay nila yan. Opo. Pero personally, General, dahil nga may nilabas nga itong AFP, pati yung Philippine Navy na ilan nga daw dito sa mga lumabas o lumantad ay hindi kasapi ng Philippine Navy o ng AFP. Anong take mo? Okay, base sa ating nalaman, 16 dito ay mga dating Marines, 13 ay dishonorable discharge. 3 sa kanila ay talagang retirado sa Marines. Ang isa ay retiradong Army at saka isa naman ay Army Reservist. So talagang nagserbisyo sila sa ating armed forces. Kaya andyan naman yung records. Dapat klarong-klaro yan sa armed forces. At pinatutunayan nitong may koneksyon itong mga pahayag ng 18 dating Marines doon sa ibinunyag dati ni Master Sergeant Orly Gutesa. General. Totoo yan, dahil merong ang picture doon sa mga sworn statements nila. Nakasama talaga si Master Sergeant Gutesa sa mga pag-deliver ng mga mali-malitang mga pera na yan. Opo. Pero anong take po ninyo na sa halip na sagutin o bigyang linaw itong mga nilalaman ng mga pahayag ng 18 mga Marines ay doon po sa pagkakaso, ang atake nitong gobyerno o nung mga pangalan na nabanggit po nitong mga Marines na ito? Yun na nga lalong-lalo na sa armed forces at saka Navy, dinidiscredit nila kung ito, minamalit nila ang paglalahad na ito. Samantalang ito ay act of patriotism, ito ay tulong sa taong bayan, na malaman ng taong bayan yung mga katotohanan dyan sa mga pagnanakaw na yan ng kaban ng bayan. So dapat pa nga pinaparangalan ng mga ganito na paglalahad. Ang sinasabi nila ay marami daw sa kanila ay dishonorable discharge. Granting na tama yun, pero hindi yun dahilan para malitin mo sila kasi nagsakripisyo yung mga yan. Ibig sabihin yung paglalahad nila na yan ay nalalagay sila sa matinding of course pressure. Nila yan yung kanilang karangalan. Bakit sila magsabi ng ganyan? Ikakapeligro rin ang kanilang personal na buhay, pati ang kanilang pamilya. So, ako ay naniniwala na totoo at itong mga sundalong ito, dating sundalo ay mga mararangal na mga Pilipino na nagmamalasakit, nagmamahal sa ating bayan. Opo. At yung bigat po ng kanilang mga testimonya, sa tingin mo, sapat po ito para talagang madiin itong mga nabanggit na mga pangalan?
Okay, itong mga ito ay corroboration o parang pagpapatibay ng mga nakaraang mga disclosures ni Saldico, personal information, personal testimony at saka ni Master Sergeant Gutesa at saka ng mga iba pa na mga lumalabas sa media ng mga investigation, yung mga paglalahad. So talagang totoo ito na maraming maleta na i-deliver, libo-libo, billions na mga pera ng gobyerno, ng taong bayan, ang ibinigay sa mga matataas na pinuno ng gobyerno natin. So talagang hindi ikakaila yun. Opo. General, may ideya ho kayo kung nasaan na ngayon si Master Sergeant Gutesa? Wala akong personal na nalalaman. So hindi naman tayo involved dyan sa kanya. Pero base doon sa lumalabas sa media, parang nagbumaliktad yata siya doon sa kanyang unang testimonya. Ang sabi doon sa report sa media ay parang nagtatago ng kapwa Marines, pero meron ding ibang nagsasabi na tinatago ng gobyerno o whatever. Hindi ako sigurado dyan. Opo. Sa tingin mo, itong mga lumabas na mga 18 Marines ay ganun din ho ba ang kanilang sasapitin? Possible, General? Of course, kasama yung mga pananakot dyan, kasi nga, lalong-lalo na doon sa mga tinamaan ng kanilang paglalahad. Pero maganda ito dahil marami sila. Okay, hindi sila naglalan na isa o dalawa. So, dahil sa marami sila, they can actually protect themselves as a group. So, mas madali silang i-secure. Opo. Pero umaasa pa rin ho ba itong grupong ito, itong mga Marines na ito, kasama ang kanilang abogado na aaksyonan ng gobyerno, ng korte natin, itong kanilang mga reklamo? Whether action on hindi dahil tinamaan sila diyan o tatamaan sila diyan So that has to be seen in the succeeding days or weeks or months, whatever. Pero ito ngayon na nabalitaan ko na ifa-file yata nila sa ombudsman yung mga sworn statements na yon. So that is the proper thing to do. So dapat pagka nag-file sila sa ombudsman ay responsibilidad ng ombudsman na imbestigahan talaga itong mga disclosures na ito. Nabasa ko rin doon na of course yung mga tinamaan doon ng mga congressmen o even si former Senator Trillanes ay kakasuhan daw itong mga ito, si Attorney Baligo at saka yung 18. Maganda yun, kasuhan para talaga malaman kung sinong sasabi na totoo. Opo. In fact, gusto nga nila yun para mailahad nila, mapatunayan nila na totoo yung kanilang sinasabi. Opo. May mga benepisyo pa ho ba itong natatanggap itong mga Marines na ito mula sa gobyerno, General? Yung mga officially na nag-retire, ay may pension yon pagka umabot siya ng of course more than 20 years, nasa batas naman yon. Pero yung mga dishonorably discharged for whatever reasons, whether nag-awol man yan o nakapatay man yan, ay kung dishonorably discharged ay wala yung pension, wala yung matatanggap. Opo. Pero maging ganun pa man, dahil pilit na sinasabi na walang honor itong mga ito sabihin na nating dishonorable discharge. Pero itong ginawa nila, maaaring ito na lang yung kanilang pagkakataon para i-redeem nila ang sarili nila, di ba? Na gumawa ng Patriotic Act. Na sa tingin nila ay responsibility nila o patriotic duty nila na ilahad dahil para ito sa mga mamamayang Pilipino. Ngayon, nalaman ko rin na ito nga, of course, malaking security implications to So, maski na hindi pa nga daw, of course, na-ensure yung security nila, ay sila mismo ang nagsasabi na lalabas na sila. In fact, doon sa sa Club Pilipino, yung kanilang press conference, sila rin na nagsabi na dapat may flag dyan sa likod nila doon sa press conference. At saka sila rin na nagsabi nakakanta sila sa group ng Pilipinas Kung Mahal. So parang ako'y naniniwala na itong mga Pilipinong ito yung mga dating Marines o dating Army, ay may pagmamahal talaga sa ating bayan. Opo. At hindi lamang 18, kung hindi ako nagkakamali, meron pa pong mga lalantad at magsasalita tulad po nitong mga Marines. Hindi lamang siguro mga Marines, kung anong mga individual, kung sino ba, General, ang inaasahan po ninyo na lalabas po at magsalita laban po
sa gobyerno? Okay, nung una, sinasabi nila may 90 raw, 90 yung mga dating security ni Congressman Saldico. Pero lately, sinasabi nila na 30 daw sila. 30 yan. Although, 18 lang yung lumabas. Pero inaasahan natin na meron pang susunod na 12 yata na kanyan din. Mag-disclose din ng mga explosive. Mas explosive pa nga din daw yung mga sasabihin ng iba eh. Opo. At itong paglulustay o itong mga mali-malitang perang na nakikita po natin na General, ano po yung tingin po ninyo dito? Ang dating po ninyo? Dahil hindi po basta-basta yung halaga na dinideliver po nila, lalo na yung dinideliveran nila ay mga matataas pa ng mga opisyal ng pamahalaan. Nabanggit nga ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang dating Speaker Martin Romualdez at iba pa. Kaya nga, ito ang nakakapanlumo dito. Kung talagang tunay tayong Pilipino, ay magagalit talaga tayo dito sa nangyayaring ito na pagnanakaw. Parang very blatant, parang harap-harapan na, walang with impunity, walang pangamba na mahuli o maparusahan eh. Parang ganun eh. Parang lumalabas dito kung presidente ay involved, yung mga senador, congressman, yung mga COMELEC sa eleksyon, mga pari, obispo, CBCP, pati yung mga media, pati yung ICC pala, sinasabi na $2 million ginastos sa mga nag-iimbestiga. Ano na lang tayo? Parang lumalabas dito, parang sindikato na yung buong gobyerno, parang ganito. So dapat talagang panagutin yung mga dapat managot dito. Alang-alang sa mga taong bayan na naghihirap, na dapat yung mga pera na yan para sa taong bayan yan, pero yan, kinamkam nila at ginamit para sa pangsarili nila.